Sanay na naman silang naawa ako sa kanila, nahihirapan silang tingnan ako eh. Wala akong physical Bible dito eh. Meron diyang physical Bible? I want, wala, pahiram lang. Gusto ko kasi makita nila. Kahit kabisado ko na yung i-preach ko, gusto ko pa rin makikita yung Bible dito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Totoo po, meron kung tawagin kindred spirit. Isa po ito sa parabang kamag-anak ko na church eh. Palagi na palagay po ang loob ko. Manong, salamat po sa pag-ibinta sa akin. At yung ibang hindi nakakakilala sa akin, ako po ay biktima ng polio. At meron daw akong kahawig na artista, ang tawag sa akin, Polio Pascual. Natutuwa po ako, hindi ko pa nakikita yung inaanak ko eh. Nasaan ba siya? Si Elisha. Marami akong utang dyan eh. Sabi ko, kaya mamaya magkikita kami yan. Okay? 9:29, medyo mahaba-haba po ang aking preaching. Okay? Alam niyo po, nung ako po'y college, diyan po ako nag-aral sa Arellano University sa Meligarda. Tuwing Mayo po, ay mayroon po diyang prosesyon ng mga birhen. Nagdadaan diyan sa Ligarda. Magmula Quiapo hanggang simbahan ng Antipolo. Lahat ng birhen sa buong Luzon, naiipon doon. Yung Manawag, yung Desamparados, mga Abandonado, Birhen de los Abandonados. Alam niyo po siguro yun, kung kayo po dating Katoliko, alam niyo po lahat ang pangalan ng birhen. Birhen del Carmen, Birhen na Lourdes, lahat po yan, marami po yan, mga birhen na yan. Dumadaan po dyan, Mayo 1, papunta dun sa Antipolo, yung Birhen de la Paz. Yan po yung Basilika ng Birhen de la Paz. At yan po ay talagang maririnig niyo po yung mga sinaunang mga kanta sa mga birhen. Yung Tantum Ergo, Sacramento, mga Latin po, no? Noong po mga Latin pa yung mga kanta nun. At pati misa, Latin din nun. Kaya pagka ako'y sinasama ng lola ko sa pagsisimba, hindi naman po siya nakikinig, nagro-rosaryo lang siya. Kasi hindi mo naman po maintindihan. Noong 1970 lang daw na parang unti-unting nagiging Tagalog ang misa sa Pilipinas. Yan. At diyan po nag-ugat yung mga kantang tayo na sa Antipolo at doon maligo tayo sa atin na kung tawagin ay hinulugang taktak at doon tayo'y kumain ng mangga, sumat, santol at balimbing. Picnic! Picnic po pala ang nangyayari doon. Hindi po talagang spirituality. Yan po ang ating pilgrimage sa Pilipinas. Nagiging picnic. At marami po dyan mga kabataan, may dala-dala pang kaset, may malalaki. At ang mga tinutugtog po nila yung mga Led Zeppelin. Love hurts, love wounds. Pagkatapos kung ano pa mga heavy metal po, doon po yun pinatutugtog. At marami pong vision nangyayari doon. Yan po ang nangyayari talaga dyan sa atin, spiritually speaking, sa Pilipinas. No? Now, sa Israel din po, meron din po silang pilgrimage. Nung unang panahon, yan po 3 times a year. 3 times a year. It is a national event. Ma-imagine nyo, pagka magkakaroon ng pilgrimage yan papunta sa Jerusalem, yan po ay napaka-busy ng kalsada. Maraming nagdadaan po dyan. Kaya nga po yung ating Panginoon, hindi ba't kasama siya doon? Naalala niyo yung kwento? Pagkatapos, akala ng kanyang mga magulang, kasama siya nung grupo, yung pala, nagpaiwan siya doon sa Jerusalem. 3 days, binalikan nila, nandoon. Kasi nga talagang very busy. Yan. At habang po sila ay papapunta doon, sila po ay umaawit. At yung mga awit na yun,
ay naipon sa isang libreto sa aklat ng mga awit. Kung tawagin nila Song of Degrees or Song of Ascent, inaawit nila habang sila'y papunta doon sa Jerusalem. Ang Jerusalem po, ligid ng bundok yan at mayroong isang bundok sa gitna. Kaya nga po sa isang salmo na to, ang sinasabi yung as mountains surrounds Jerusalem, so the Lord surrounds them that fears Him. At sinabi rin ni David na ang Jerusalem ay napakagandang kuta. Napakagandang kuta, madali siyang ipagtanggol kasi meron siyang natural shield or natural shelter na hindi agad-agad magagapi ng kalaban. Yan po ang Jerusalem. Mai-imagine nyo po na habang naglalakad ka, umaawit kami, mga awitin po sila na throughout the history of their nation, may mga naipon sila mga awit. Yan po, ang mga awit na yan, ay mga, kung tawagin natin, awit na mga tanda, na mga pagsubok, na mga kasaganaan, mga kung ano-ano pang mga pag-uusig na dumaan sa buhay nila, na nakapaloob po yun dun sa mga awit. The Song of Pilgrimage. Na magiging simbolo din po natin, tayo po mga simbahan, tayong mga anak ng Diyos, meron din po tayong mga yugto sa buhay natin na parang matindi yung tatak sa atin na hindi natin malilimutan yung awit na yon. No? Kayo siguro, yung mga awitin nyo, nung kayo mag-boyfriend, yung mag-girlfriend, yung mga team song, hindi nyo pa malilimutan. Ano ba? Di ba? Di ba? At sino dito may mga team song po kayo nung kayo po yan, magkasintahan pa? On a day like today, mga di ba? Writing love letters in the sun, mga ganun ba? Mga ganun po yan. Let me call you sweetheart. Ngayon halimbawa yung boulevard, cut, knife, cuts like a knife, pagka nabasted, di ba? O di kaya iniwan. Mga ganun, may mga team song po tayo na hindi po natin malilimutan. Ako po, sa pamilya namin, meron po kaming awit na hindi namin na gustong maririnig. Yung El Bimbo. Alam niyo yun? Tantararararan. Alam niyo yun? Ang saya-saya po noon kasi yung mga panahon na yon, muntik na magkahiwalay ang aking ama't ina. Kaya po, ayaw po namin maririnig yun kasi yun ang laging tugtog yung ibang lungkot na dumadaan sa aming buhay. Yan po. Ito po yung mga awit. Ito yung awit na gusto kong italakay sa inyo. After Psalm 119, the longest prayer is a libretto of songs na kumakatawan sa mga pangyayari na pwedeng magdaan sa ating buhay. Tingnan nyo lang po, kung tawagin po yan, epigrammatic sa larangan ng panitikan, epigrammatic songs, mga awit na may isang tema. Ito po yung mga sample ng mga tema nila, hayaan nyo pong basahin ko po sa inyo, no? Sa Psalm 120, ito pong aking medyo gustong italakay ngayon, ang pinakatema po niyan is persecution. Persecution. Mga pang-uusig. Ang pangalawang tema po, Psalm 121, is about hope. Pag-asa. Sa ating paglalakbay, hindi pwedeng mawawala ang pag-asa. Kapag nawala ang pag-asa, patay ka. Isang segundo lang na mawalan ka ng pag-asa, pwede ka nang mamatay. Yan po ang sinabi ng mga psychology, you will die 1 second without hope. Ewan ko kung paano yung isipin yun, pero totoo yun. You cannot live without hope. Psalm 123, fellowship. Hindi pwedeng wala tayong fellowship sa ating paglalakbay. You cannot travel alone in this world. Fellowship. 123, supplication. Kung paano tayo humingi ng tulong sa ating sarili at sa ating kapwa. Psalm 124, thanksgiving. Para maging masaya ka, dapat laging may pasasalamat ang buhay mo. At kung hindi ka masaya, napaka-miserable ng buhay sa mundo.
Hindi ko naman masyadong tatalakayin lahat, ano po, pero binibigay ko lang po sa inyo yung tema. No? Psalm 125, confidence. Hindi dapat nawawala ang tiwala natin sa Panginoon. The confidence to live, na alam natin, mayroong nagmamahal sa atin. No? Psalm 126, about patience. Yung nawawalan ka na ba ng tiyaga? Yung bumibitaw ka? Oy, hello, ang hirap kong bumitaw. Psalm 127, prosperity. Ang pinakamahirap na pagsubok na dadaanin ng isang tao ay ang pagsubok ng kasaganaan. Dahil kung ikaw ay sinusubok ng kasaganaan, maraming pagkakataon nalilimutan mo na ang Diyos. Hindi pwede tayong hindi mapagpasalamat o yung doon sa mga prosperity na dadaan sa ating buhay, mas lalo dapat tayong maging mapagmatyag. Psalm 128 is about peace. No? Magulo ngayon ang mundo, especially in the Middle East. No? Kailangan natin yung mga aral tungkol sa kapayapaan. Martyrdom, Psalm 129. Hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na mamatay para sa bayan o para sa Panginoon. May mga espesyal na pagkakataon yan. Pero ito ang totoo. Hindi ka pwedeng mamatay sa iyong bayan kung hindi ka naman nabubuhay sa iyong bayan. Kaya marami sa atin umaawit talaga ng maraming kasinungalingan. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Buwis nga lang, ninanakaw mo, hindi mo may bigay eh. Di ba? Magbigay ka pa kaya ng buhay sa Panginoon. Medyo tumahimik ka. Hindi po political po yung sinabi ko. No? Di ba? Pera nga lang ng bayan eh, hindi mo maibigay. Ninanakaw mo pa nga, mamamatay ka pa kaya sa bayan. Di ba? Pag-isipan din natin na mabuti, hindi ka pwedeng mamatay para sa iyong asawa kung hindi ka muna nabubuhay para sa kanya. Tama ba yun? Fritz? Di ba totoo naman yun? You cannot say that you can die for Christ if you cannot live for Christ. And it's true for all of us. Oh? Ang ganda po ng mga tema na to. Lahat po ito nagdadaan sa buhay natin, di ba? Isang isip lang, alam natin na kailangan natin. No? Repentance. Mga, mga kumakalat na mga doktrina na hindi mo daw kailangan na humingi ng tawad dahil pinatawad na daw ng Diyos ang lahat na iyong kasalanan, past, present, and future. Kailangan siguro natin magkaroon ng aral tungkol doon, ano? About repentance. Ang tawag po natin, hyper grace. Okay? Humility. Ay, naku, maniwala ka sa akin. Hindi ka tatagal sa anumang trabaho kung wala kang humility. Ang kadalasan, alam mo, yung hindi nagtatagal sa trabaho, yung walang humility. Pagka puro kahambugan at wala nang tama kundi ikaw, hello, wala kang tatagalang samahan. Kahit simbahan, wala kang tatagalan. You see, humility. Magtatagal tayo sa anumang relationship kapag may humility. Kapag may tumanggap at medyo nagbaba, alam natin, hindi matutuloy ang away. Anumang away, hindi matutuloy kapag merong isa, kahit isa lang, merong humble. Kapag nawala yung humility, ala na. At yan pong kahambugan ay yan pong ugat ng maraming giyera, maraming krimen, maraming paghihiwalay. Humility, expectation is also about hope. Unity, kailangan natin ng pagkakaisa. Psalm 133 and Psalm 134, we cannot live a good Christian life without consistently and constantly praising God. Wow! The whole Psalm, itong buong libreto na to, pagka nakikita nyo lagi, Psalm of Degrees, Psalm of Ascent, marami po tayong makikitang aral dyan, mga dasal, mga awit na makatutulong sa bawat yugtong pagdadaanan natin sa ating buhay habang tayo naglalakbay patungo doon sa heavenly Jerusalem. Na habang tayo naglalakbay sa ating Jerusalem, parang naglalakbay sa Baguio, minsan nakikita mo siya, minsan may pasasang turn na gano'n, mawala siya. Pero habang patuloy ka naglalakad, isang turn, nakita mo na naman siya. Hindi ba ganun ang buhay natin? Minsan parang ang liwanag ng Panginoon. No, I
can do all things through Christ who strengthened me. Pero minsan, isang bagyo lang para tayong si Pedro, lumulubog na. You see? That's our journey towards life. And so it is beneficial for all of us to really listen to God with all these stories about our journey. About our journey. At ang unang-una pong tilalakay dyan ay yung persecution. Psalm 120, binasa natin ngayon. No? In my distress, I cry unto the Lord, and He heard my cry. Kung pwede, yan, huwag mo halisin dyan. Dahil yan lang pong aking PowerPoint. I will preach through the chapter. Yan na. Alam niyo, meron akong kwento na paborito ko po. Gusto ko po magkwento kasi, gusto ko kasi mag-modeling ng story sa inyo. Para matuto po kayo yung kung tawagin, traditional oral storytelling. Kailangan po laging may emotions lagi yan. Hindi po ba nung nagbigay ko ng aral, teen comics, color it with emotion. Hindi ka dapat nagme-memorize ng words pagka ikaw ay nagkikwento. Dapat describe the events. Para kang na-aksidente ng sa sasakyan, i-describe mo kung paano kayo nagkabanggaan. Hello sir! Hindi mo lilimutan yun. Di ba? Di ba? Sa ating mga kalalakihan, kung i-describe kung paano tayo nagpatuli, hello, hanggang ngayon, kaya mo pang kwento. Tama? Tama? Ayaw sumagot, pero tumatawa siya. Di ba? Describe. Kaya po, kailangan po tayo, pagka tayo nagkikwento, we describe. And here how it goes. Pero related po sa ating kwento. No? Sa ating verse ngayon. Alam niyo po, doon sa sa Africa, meron kung tawagin po kultura sila doon, na lahat ng kwento ay pag-aari ng isang gagamba. Ang pangalan po ng gagamba na yon ay si Anansi. Yan. Alam nung inaanak ko yon dahil yung unang kwento ko sa kanya, pero ibang kwento to, inaanak. No? Si Anansi, isang araw po, ay naglalakad sa gubat. Gutom na gutom. Humuhuli yung kanyang sigmura. Ang sarap kumain. Nang bigla na lang may dumamba sa kanya. Isang lamok, isang langaw, at isang gamo-gamo. Nagpanggulong sila. Umalimbo kayang napakakapal na alikabok doon sa disyerto. At maririnig mo yung sa mga pak, bug, aray! Naku, talagang pumaungol. Tapos biglang-bigla, hingal. Unti-unti na pawi yung alikabok. Tumambad si Anansi, si Lamok, si Bangaw, at si Gamo-Gamo. Ang sabi ni Anansi, anong pumasok sa utak nyo at pinagtutulong-tulungan nyo ako? Ha? Sabi nung tatlo, gutom na gutom kami at gusto ka naming kainin. Hala, tatlo na nga kayo, hindi nyo pa ako makaya. Halika, tayo na rin magbugbugan at magkainan, ano? At magsisimula na sana yung pambubuno. Biglang-bigla sabi ni Anansi, teka, para hindi na lang tayo mag-aksaya ng pagod, daanin na lang natin ito sa paligsahan. Anong paligsahan? Paligsahan ng kasinungalingan. Sino mang masabihan na sinungaling ka, panalo yun. Sabi ni Lamok, sino kaya mananalo sa akin pagdating sa kasinungalingan? Numero 1 ako sa bagay na yan. Ganon din ang sinabi ni Bangaw, wala pang nanalo sa akin pagka ganyan ang labanan. Sabi rin ni Gamo-Gamo, kaya nga ako yumaman dahil sa kasinungalingan sige, simulan natin. At si Lamok ang unang magkwekwento. Ang sabi ni Lamok, nung ako'y ipinagbubuntis pa lang ng aking ina, mga 3 buwan pa lang ako sa tiyan, yung aking ama, nag-aararo,
natinik siya sa tinik ng bugambilya. Natetano. Kaya 3 buwan pa lang ako sa tiyan, ay namatay na ang aking ama. Walang bubungkal ng bukid, kaya kahit 3 buwan pa lang ako sa tiyan, natutunan ko na mag-araro. Ay naku, talagang napakasipag ko. Yung isang pitak na yon na inaararo ng aking ama, grabe, nung mag-anihan sa dami ng ani, ay nakabili ako ng 10 hektarya pa. At naku, at nakabili pa rin ako ng 100 hektarya pa sa dami ng aking mga inani. Kaya bago pa lang ako isilang, ay asindero na kami. Yan ang aking kwento. Ang sabi lang ni Nasi, wow, ang sipag mo. Totoo yun. Totoo yun. Hindi pa nasabihan ng sinungaling. Itong si Bangaw, ito naman ang kwento niya. Minsan ako'y nandito sa gubat, nakapatay ako ng isang elepante. Naubos ko na yung paa, yung 4 na paa. At natitira na lang yung isang tainga. Abay, biglang merong tigring tumambad sa harapan ko at gustong agawin yung tenga ng elepante. Sa inis ko, pinasok ko yung kanyang bunganga. At nakarating ako hanggang buntot. At yung buntot, hinawakan ko at hinilo ko palabas ng bunganga. Naku, nabaligtad yung tigre at may lumabas na tupa. Ako, kay amo ng tupa at naging alaga ko pa. Andun siya sa bahay ngayon, sabi nung si Bangaw. Ang sabi lang ni Anansi, wow, ang tapang mo pala. Totoo yun. Totoo yun. Hindi patalo si Anansi. Kaya nagkwento si Gamu-Gamu. At ito ang kwento ni Gamu-Gamu. Isang araw ako'y nangangaso dito sa gubat. Nakakita ko ng isang usa. Inasinta ko ng baril. Kinalabit ko yung gartilyo. Pagkalabit ko ng gartilyo, abay lumabas ang bala. Nainip ako doon sa bala. Kaya ang ginawa ko, inunahan ko yung bala. Hinuli ko yung usa at kinatay, ginawa kong kaldereta. At noon pa lang dumadating yung bala. Kaya sabi ko, sayang, kaya sinalo ko yung bala. At nung maluto na yung kaldereta, ayok may mga agaw na tigre, kaya dinala ko doon sa itaas ng puno ng akasya. At doon ko kinain yung kaldereta. Sa bundat ko, hindi ako makababa. Kaya kailangan ko pang umuwi para kunin yung lubid. Kaya ako nakababa at nandito ako ngayon, kakwentuhan nyo. Ang galing mo pala, ang bilis mo. Totoo yun. Totoo yun. Gusto niyo marinig ang kwento ni Anansi? Sumagot naman kayo. Sabi ni Anansi, isang araw, naglalakad ako sa gubat. Makakita ko ng 3 buko. 3 buko. Ginawa ko, inuwi ko. Nilagay ko sa tarangkahan ng bahay ko. At sandali lang ako natulog, 5 minuto lang. Pagbaba ko, yung 3 buko, abay malaking puno na. At may tigi-tigisang bunga. Ang ginawa ko, inakyat ko yung isa. At yung pangalawa, pinitas ko yung bunga. At yung pangatlo, pinatas ko yung bunga. Biniyak ko yung isang buko. Lumabas, lamok. Yung pangalawang buko, lumabas, bangaw. Yung pangatlong buko, lumabas, gamu-gamu. Dahil ito'y galing sa aking buko, pinitas ko at pinaghirapan ko. Kakainin ko na sana mga ito. Bigla na lang lumipad yung silabok. Shing! Si Bangaw, shing! Si Gamu-Gamu, shing! Kaya ako'y naiwang gutom na gutom. Pero mukhang ito ang aking pinakamaswerteng araw. Nakita ko ngayon si Lamok, si Bangaw, at si Gamu-Gamu. At dahil akin ang mga ito, may karapatan akong kainin ang mga ito. Si Lamok, si Bangaw, at si Gamu-Gamu. Yung 3 nag-isip. Pag sinabi mong totoo yun,
Hello? Kakainin siya. Pag sinabi naman nilang, sinungaling ka, aray, panalo si Anansi. Kaya yung lamok, ying! Si Bangaw, ying! Si Gamo-Gamo. Kaya si Anansi naiwang mag-isa, gutom na gutom pa rin, pero masaya din siya dahil siya ang nanalo sa paligsahan ng kasinungalingan. At yun din ang kwento kung bakit ang gagamba, ibig sabihin ng gagamba, Anansi, kapag nakakakita ng lamok at kinakain niya ang mga ito. Yan ang kwento ni Anansi at ang paligsahan ng kasinungalingan. Mga kapatid, yan ang una nating kalaban. Kasinungalingan. Sa ating paglalakbay, sa bawat pag-uusig na nangyayari sa mga Kristiyano, mga tao ng Diyos, sa mga mananampalataya, nagsisimula sa kasinungalingan. Yan ang una nating kalaban. Kaya nga sinabi ito, in my distress, I cried unto the Lord, and He heard my cry. Nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Isang pinakamalaking kasinungalingan ang sinasabihin natin na ang Diyos hindi tayo pinakikinggan. That's a great lie. Ang Diyos na nag-utos sa atin na manalangin ng walang humpay, sa likod nun ay may pangako na makikinig siya ng walang humpay. Huwag niyong kalilimutan yun. May mga pagkakataon ng feeling natin, yes, na hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Hello! Nagkikinig siya. Naririnig niya ang iyong panalangin. Dahil isang malaking kasinungalingan kung hindi totoo yun. Right? The same way, for example, na kung ikaw ay may utos ang Diyos na igalang mo ang iyong ama't ina, sa likod nun ay mayroon ding utos na mabuhay ka ng buhay na kagalang-galang. Ganon din ang Panginoon. Kailangan hindi siya sinungaling. Hindi ba? Nag-utos siya na manalangin ka ng walang humpay. Pagkatapos, hindi ka naman pala pakikinggan. Ay, malaking kahangalan. Tatlo lang naman ang pwede nating marinig kapag tayo'y nananalangin eh. Yes! No! Wait! Kung yes, well and good. Kung no, hello, He has a better answer. By the way, when the Bible say na I will not hear your prayer, ibig sabihin, He is saying no, and that is a better answer for you and all the rest of God's family. You see? When He said no, it means there's a better answer. When He said yes, there is a better timing. Huh? Kaya may karapatan tayo na manalangin ng walang humpay at hindi mawawala ng pag-asa na ang Panginoon Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Kasinungalingan ang numero unong kalaban ng mga mananampalataya at Kristiyano. Hindi ba? Doon pa lang, nanay-tatay natin, ano ang pinanlaban ni Satanas? Di ba kasinungalingan? Kainin mo yan at mabubukas ang iyong mata sa katotohanan. Hello? Lies. We fell. Di ba? Ang Panginoon, anong ginamit? Anong ginamit ni Satanas? Di ba? Bible verse. Pero mali ang interpretasyon. Kasinungalingan. Alam niyo pa siguro yung tatlong panunukso sa Panginoon, di ba? Di ba? Yeah. If you're really the Son of God, okay? Turn these stones into bread. Di ba?
Anong panlalaban? Anong pinalaban ng Panginoon? Man do not live by bread alone. We need to know the truth. You see? Para matalo ang kasinungalingan, kailangan ng katotohanan. Kaya ano nangyari? Si Anansi, kaya nanalo. Bakit? Meron siyang sinabing totoo eh. Di ba? Dahil ako ang may-ani nito, may karapatan akong kainin ng mga ito. Hello! They cannot say anything. Truth is a better weapon against any lies. You see? Kailangan natin katotohanan. Kaya nga ito, ang Bible nito, pagka ito binabasa mo, hello, 3 lang ang makikita mo. Katotohanan, ikalat mo. Utos, sundin mo. Kapag may pangako, angkinin mo. You see? In my distress, I cried to the Lord, and He heard my cry. Oh yes, it is true that the Lord will always listen to our prayer. Be prepared and be blessed. Rejoice without ceasing. Pray without ceasing. Rejoice without stopping. See? In my distress, I cried unto the Lord and He heard my cry. Kailangan natin constantly, at the onset of our journey, we need to pray. You see, in everything we do, we need to pray. See? Deliver my soul, O Lord, from lying lips and deceitful tongue. Yan ang gusto ng Panginoon. Ma-deliver tayo sa mga kasinungalingan. Ngayon mga kapatid, kumakalat ang tawag natin anti-Semitism all over the world. Europe is anti-Semitic. America, halos manalo na ang anti-Semitism doon. Nung panahon ni Biden at ni Kamala Harris. You see? Ang dami mga kasinungalingang mga talagang ipinupunla ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Tandaan natin anti-Semitism is only a prelude to anti-Christianity. Anti-Jewishness is prelude to anti-Christianity because, hello, Christianity is Jewish. Pagkatapos nilang usigin yung mga Hudyo na yan, tayo ang isusunod. Kaya ano nangyayari, hindi ba? Mga sinasabi nila kung ano-ano, from the river to the sea, Palestine will be free. There's no such thing as David. Wala daw nabuhay na Moses. Wala daw nabuhay na Hezekiah, na mga propeta. Wala daw nabuhay na kung ano-ano pang mga tao ng Diyos na gumawa ng malaking kagababalaghan, kagaya ni Elijah at saka ni Elisha. It's all lie ang sinasabi nila. See? Yan ang instrumento ng kalaban ngayon. Wala daw nabuhay na Kristo. Samantalang lahat halos ng mga archaeological facts, talagang makikita natin na meron talagang isang tao na nabuhay. Kaya nga, na-divide niya ang history into what? BC and AD. Hindi niyo ba napansin yun? He divided history. Ngayon, pinipilit nilang baguhin nun. Hindi na daw BC, before Common Era, BCE. After Common Era, ACE. Mga ganun na ngayon. Inaalis na nila yung Kristo sa kasaysayan. Wala daw namatay at nabuhay ulit. Pinasisinungalingan yung mismong espiritu ng ating pagiging Kristiyano. Without the resurrection, our faith is what? Dead! Hallucination lang daw yung mga na-experiensya ng mga tao. 500? Sino doktor dito? Malamang meron tayong doktor dito. Ang hallucination ba pwede mangyari sa group of people? Ang sabi ng mga doktor, yun nga lang 2 nakahitit ng mga kung anong nung opyo Hindi pwedeng isa ang hallucination nun 2 lagi ang hallucination nun, hindi pwedeng isa. Kung tayo magte-take ng opium o kung ano mang heroin yan, iba ang maging hallucination ko sa hallucination mo. Yun 500, isa hallucination.
Basahin niyo yung 1 Corinthians 15. You see? Mga tao na willing mamatay para sa kanilang paniniwala. Hello, nakakita ka naman ng tao na willing mamatay sa kasinungalingan? Pagka papatay ka na, okay na. Nagbibiro lang ako. Di ba? Di ba? Pero pagka alam mo totoo, kaya mo mamatay. Basahin niyo po, nagugugil naman. Kamatayan ng lahat ng mga tao talagang naging unang tagasunod ng ating Panginoon. They're willing to risk their lives, to give their lives for the truth. You see? Kasinungalingan lahat ng kalaban natin. Mga kasalanan na pinipilit natin bigyan ng excuse. It's a lie. We have to battle that with a lie. Di ba? Gumawa ka na kasi, teka muna, hyper grace naman to eh. Di ba? Di na natin kailangan. Alam na ng Diyos yun eh. Naging licentiousness na yan. Idol is a lie. Tama? It's a false representation of God. Ano tawag mo doon? Lie. They will always introduce a lie. For everything that you think is spiritual, kung hindi natin alam yung totoo, we will live a lie. Kaya what shall be given to you, or what shall be done to you, O false tongue? Ano dapat gawin? Lahat tayo guilty niyan eh. Sino dito hindi nagsinungaling? Wala. Imposible yung meron. Pero alam nyo ba, kapag ikaw ay meron nangyayaring mali, pero hindi mo sinabing mali, hello, sinungaling ka na rin. Because they need to be free. They need to get freedom. Kailangan niya yun. At hindi pinili mong tumahimik. You see? It's a lie. Mga Hudyo na nandoon all over the place. Hindi daw mga Hudyo ngayon yung Israel, kaya marami ngayon replacement theology. Hindi daw totoong mga Hudyo yung nandoon sa Israel. Right? Hello? Kahit 30% lang yung Hudyo na nandoon. Hello? Sinabi ng Panginoon Diyos, I will gather you from all the corners of the earth. And it happened in 1948. You see? Na-restore yung Jerusalem. It's a prophecy. Na-restore pati yung kanilang lengguwahe. It's a prophecy. It's truth. Anong ginagawa nila? They keep on propagating lies. Kaya kahit minsan yung mga paborito kong mga conservative view na kagaya ni Carlson at saka ni Candace Owens, grabe, biglang-bigla na may replacement theology na sila. That the church replaces Israel. Hello, basahin niyo yung Romans 10 and 11. Ano sinabi ng Apostle Pablo? Has God forgotten Israel? By no means, no. We are the same. We Christians is crafted into the loins of Abraham and a recipient of a promise. No? Bibigyan niyo yung ating heavenly Jerusalem. We spurn it. Catholic lang ang meron naniniwala sa replacement theology. Kaya nga sila ang unang-unang umusig din sa mga Hudyo eh. Maraming uri ng Hudyo. Ashkenazi Jew, Sephardic Jew, mayroong Arabic Jew, yung mga nabubuhay na noong pa doon sa maliliit na porsyento ng mga Hudyo doon sa Palestine na yan. You see? Kailangan natin ng knowledge of history. We can only battle lies with truth.
Kaya what shall be done to you? Pagka ikaw tumahimik, kasinungalingan na rin yan. Kaya nananalo sila eh. Kaya nga tanong, what shall be given to you? We all are guilty of it. Ano sinabi? 4. Sharp arrows in the mighty, what? Verse 4. Sharp arrows of the warrior with coals of broom tree. Ang translation po doon sa King James, juniper. Coals of juniper. Dalawa po yan. They are all symbol of death. Arrows and what? Coals of juniper. Arrows is outright death. We are all guilty of lying. We are all dead. Pero alam mo po yung coals of juniper is actually a symbol of death and cleansing. Naalala niyo po yung tagpo? Si Isaiah? Whom shall I send? I am a man of unclean lips. Ano ibig niya sabihin nun? Lying tongue! Ano sinabi ang ginawa ng Panginoon? There's one angel who flew and took a tongues and what? Took a coal from the altar and what? Idinaiti niya dun sa labi ni, now you are clean. Sir, ma'am, grace lang. Kaya wala sa atin yung kaparusahan ng kamatayan. You can choose today to live a lie, to live a truth. It's only by grace. Kaya tayo may karapatang maglingkod sa Panginoon. You see? Woe is me that I dwell in Meshech, that I dwell amongst the tents of Kedar. The Bible realizes the power of environment. Diba? Sino dito sa inyo na wala kayong narinig na mura doon sa inyong paligid? Nung bungay nga lang si Duterte, halos mayat maya na lang, ang balita mura naririnig mo eh. Ay yung iba, hindi nga nagmumura, mayroong magnanakaw naman. Diba? Pare-pareho lang naman. You see? May COVID nun eh. Di ba? Nakakahawa yung sakit. Nakakahawa yung dumi. Di ba? Pwede ba mangyari? Wala akong COVID. Ayun, isang grupo ng mga may COVID yun. Kailangan pumunta ako doon para mahawa sila sa aking kalusugan. Meron bang ganon? Woe is me! Yung aming sa Mandaluyong, kilala po yan sa droga. Yung isang pahayag nga, nagbigay ng opinion paparada ka lang doon sa Santo Rosario. May lalapin na sa'yo. Pwede ka nang umorder, 1 gramong shabu. You see? Nung unang panahon, ganyan din daw sa kirikada. Sino alam niyo po yung kirikada? Sa Leyte, hindi ba? Sino hindi nakakaalam ng mga ganyan? Hindi ba? Mga pugad na mga drug lord. Even in Nueva Ecija, even in Davao, mayroon pa rin po dyan mga pugad dyan. Hindi totoo yun na wala yan totally out. Huh? See? Ang ano po natin ngayon, yung media. Ang tao po ngayon, kung tawagin social engineering. Ano yung social engineering? Kaya niyang baguhin ang kaisipan ng mga tao sa pamamagitan ng mga kwento. Nanood ka ng short reels. Alam nyo, isang like doon, nakakalculate na yung algorithm, ano yung iyong religion, ano yung iyong political standing. Minsan sa mga, kung ano nilalike, malalaman na nila kung ano gender mo. Minsan yung tinatagal mong pinanood, malalaman na kung anong sexual preference mo. Political views mo, nalalaman na kagad. Sasabihin mo, secret yon?
Wala daw lumalabas, utot mo. Sir, that's for sale to the highest bidder. Kung ba gusto kong malbago ang pananaw mo, bobombahin lang kita ng mga kwento. Against sa pananaw mo, pwede ka na unti-unting magbago. See, kaya nga uso yung censorship because they know that you can change your mind because of truth. Kaya social engineering yan. With truth or with lies. Kaya nga kailangan natin alam ang totoo. The most important commodity is not gold. The most important commodity is not rice or any other commodity. The most important commodity is information. Sir, ma'am, kung mali ang information mo, lahat ng decision mo mali. At pag mali ang decision mo, you are bound to fail. Kaya nga kailangan natin a weapon against what? Lies. Because persecution, yan ang tema ng Psalm 120, it all begins with lies. So we need to battle it with truth. My soul has long dwelt with one who hates peace. See? All our lives. Grabe itong bubig na to. Hello, open and close parenthesis niyan, puro mura, nung hindi ko pa kilala yung Panginoon. At marami sa inyo, ganyan siguro. Right? Kung hindi lang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hanggang ngayon, nagmumura pa ako. My soul has long dwelt with them who hate peace. Sabi niya, I am for peace, but when I speak, they are for war. That is what's happening today. Sa Amerika, hello, 1970, nagkaroon po sila ng kaso Roe v. Wade, na constitutional rights daw ang abortion. With that law, mandatory na ang gobyerno i-finance ang abortion. Kaya yung mga lies nila na itong nandito sa tiyan nyo, mga babae, hello, is a lump of cells, hindi life. They begin to change the true meaning of life. It begins at what? The joining of what? The egg cell and the sperm cell. Hindi na ganon. Binabago nila mati definition. Kaya 70 million babies died from 1970 to 2024. 70 million! If you speak against it, they are for war. Naniniwala tayo, dalawa lang ang gender. Male and female. XX chromosome, XY chromosomes. Pagkatapos ngayon, hello, gender is fluid. Kaya nga ngayon, LGBTQ++++, infinity and beyond. If we speak against it, they are for lies. They are for war. Bata, biro mo nakarating hanggang Supreme Court. Textbook for kids. Textbook for kids. Pornography. I will not dare describe one of it. Kasi may mga bata. Nakarating ba hanggang Supreme Court na wala daw karapatan ng magulang na pakialaman ng mga teacher kung ano tinuturo nila sa bata? Kasi daw, sinusuppress natin ang freedom ng mga bata na i-express ang kanilang pagiging LGBTQ. We are for peace,
But when we speak against it, they are for lies. Bawal nga ang magpatato. Kailangan ng parental guidance. Kung wala ka pang 18. Ha? Pero 5 years old, umarte lang na malamya. Sinasabi na, baka gusto mong maging babae in the future. Ha? Gusto mo, bibigyan ka na namin ng hormone-inducing pills. Ha? Hindi na lalabas ang iyong testosterone. Kaya pagka inopera ka na dito, madali ka na makaka-adjust. Gusto mo? Huwag mong sabihin sa, pagka ang nanay mo against it, ididemanda natin! Tato nga lang. Kailangan ng parental guidance. Sex change? Hindi kailangan ng parental guidance. Sabi in America, I'm telling you, it will happen. Ngay dito yan. Nagsisimula na nga kay Robin Padilla. Ewan ko kung sino bumoto doon. Ewan ko. We are for peace. But when we speak, they are for war. You see? Balenciaga, pinakasikat na maker ng mga apparel para sa mga bata. Doon sa kanilang patalastas, mayroong isang teddy bear na nakasuot ng Spalding. Hello? Alam niyo po, yung mga sinusuot sa sadistic pornography is actually implying what? Sexual abuse among children? Hello? A Christian spoke against it? They are for war. Baka hindi nyo alam ha? Sa buong Europe, marami po doon, nag-post lang ng Bible verse. Inuusig na. Kinukulong na. Pero hindi ka pwedeng magsunog ng Quran. If we speak against it, they are for war. And I can go on and on and on and on. Anti-Semitism is prelude to anti-Christianity, and we ought to be on our toe, on our knee, because it's coming. I'm telling you, I would like this preaching to be a wake-up call. Nangyayari na po sa atin. Makinig lang po kayo ng mga balita. Sabi, Israel, grabe, October 6, 2023, inatake ng Hamas. 1,200 ang pinatay nila. 1,200. Kumuha ng mga around 100, more than 100 na hostage. Nung gumatay Israel, hello! Marxist. Ang kanilang mga kuta nilalagay sa mga ilalim ng ospital. Ang kanilang ukuta nasa underground tunnel, nasa ilalim ng mga eskwelahan. Pagkatapos pagka tinira ng Israel, sasabihin nila, Marxist, guilty of genocide. We are, and if we speak against it, what? They are for war. Sir, lahat po ng mga tama, nagiging mali. Ang mga mali, nagiging tama. Tandaan nyo there will be an coming Antichrist. Alam natin yan. Nabasa natin siguro maraming beses na nag-preach ang mga pastor dito about what? Hello, Revelation. Hello. There will be a coming Antichrist. And he will have what? World power. Before he gained world power, hello, kailangan anti-Christian ang culture. There will be a prevailing anti-Christian culture in that generation before the coming of the Antichrist. If we speak for it, they are for war. If we speak the truth, they are for war. Sana huwag mawala sa usap natin. We can only battle it with the truth.
Kapag may katotohanan, hindi dapat sinasarili. Ikinakalat. Kapag may utos, sinusunod. Kapag may pangako, inaangkin. Alam natin, on our walk towards the heavenly Jerusalem, hello, these things will happen. But be at peace. Lo, I am with you always until the end of the ages. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang pagpapala mo sa simbahang ito, patuloy mong gamitin ang All Gen, yung school nila, Panginoon, and all the leadership. Dalangin ko na ang Diyos nito, bigyan mo ng pastor na walang kinatatakutan, kundi ikaw, at walang kinamumuhian, kundi ang kasalanan. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, tagapagligtas. Amen and amen. Ayun. Tayo bang lahat ay tumayo? Christ is my reward, and all the
blessing from God. Now unto him who is able to keep you from falling and to present you in his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Christ Jesus our Lord, before now and all ages. Amen. Amen.